ulo ko. Overtime 3 na? Kailangan eh, dami pang kailangan tapusin. Uwi ka na ba, G? Kailangan eh, may mga nag-aantay pa sa akin mga puso sa bahay. Sige, ingat ka ha. Ikaw ang mag-ingat, huwag ka masyadong papagabi at alam mo naman ngayon. Opo. Una na ako sis ha, chat mo na lang ako kapag nakauwi ka na. Bye-bye. Okay. Psst. G? G? Umuwi ka na ba talaga? Baka pinaprank mo na naman ako ha. Psst. G naman eh. Bangungot. Bangungot. Anong oras na ba? 9 a.m. na. Ganun ako katagal nakatulog? My gosh, G, dito na ako nakatulog, nakakaloka. Ba't ka umiiyak? Kara, I feel so guilty. Mukha ba ako si Kara? G, wala kang kasalanan. Ako yung huling nakausap ni Trina. Ako yung huling lumabas dyan sa pinto na yan. Hindi ko alam na yun na pala yung huli naming interaction sa isa't isa. Ay. G, ano ba? Wala kang kasalanan, okay? She fell asleep, had a cardiac arrest, and died. Don't blame yourself. Patay na ako? Sinasabi mo lang yan kasi hindi ikaw yung nakasama niya kagabi. I was there. What? Nakita kita kagabi. You left and then you came back. Alam mo pagod si Trina, you also know about your hallucinations. At alam mo makakatulog siya sa sobrang stress. You waited for that moment. Tapos lumapit ka sa kanya and then you choked her. Hindi yan totoo. Cardiac arrest ang sinabi nila because your father saved your ass. Hindi na pina-autopsy yung katawan ni Trina dahil binayaran ng tatay mo yung pamilya niya, di ba? Hindi. Don't be too tense, G. You don't have to worry about my mouth. I won't say anything. I also hate that woman. You did a great job. Ngayong wala na siya, aangat na yung pwesto natin. Wala na yung sip-sip na Trina. Wala na yung bida-bidang Trina. Hindi ko siya pinatay, Kara. Hindi naman eh. Hindi naman kasi talaga. Hindi nga. I know. But you have to convince yourself that you killed her. You have to take my place, G. Yes, I killed Trina because she was annoying as hell. Pero G, kailangan mong akuin yung ginawa kong kasalanan. Wala ka naman choice, di ba? Besides, your father is already working for my family. So kahit ano sabihin ko, susundin niya. Mas mataas ang status ng pamilya ko kaysa sa inyong mga hampas lupa. I am that powerful. I love being rich. You're a psychopath. Alam mo ba kung bakit ikaw yung napili ko? Because I need a pet. Well, I tried to pet Trina, but she refused. So tingnan mo yung nangyari sa kanya. She died. No, umiiyak si G. Huwag ka muna umiyak. Hindi ka pa naman makukulong eh. Tsaka nakapag-boring na ulit yung life ko. So ngayon na-excite ako paglaruan yung buhay niyo eh. Be a good girl, G, okay? So you and your family can still live for like what? 5 years? G, wag! Wala na ako pakialam kung makukulong ako pero uunahan na kitang patayin, Kara. Hayop ka. Hayop ka! Gising ka na, G. Tatawag lang ako ng doktor. Ate, nanaginip ako. I had a bad dream. Namatay daw si Trina, pinatay daw siya ni Kara, tapos ako naman, pinatay ko si Kara, tapos may blackmailing daw nagaganap. Can't you believe that? G, panaginip lang yun. Pero totoong wala na yung mga kaibigan mo. Huh? I'm sorry, but you have to know the truth. You've been in this hospital for 2 weeks na. Galing kayong sinehan, nanood kayo ng horror movie, and then after that, pumunta kayo sa isang bar. Tapos uminom kayo. Ikaw yung nag-drive na sasakyan, but you were too drunk kaya sumalpok yung sasakyan nyo sa poste. And ikaw lang yung may airbag, G. Ikaw lang yung nabuhay. Yung panaginip. Tama na yung panaginip na yan, G. You have to face the reality. And you have to face your consequences because their families, kinasusuklaman ka nila. Martin, okay naman tayo, di ba? We're not okay. Okay tayo. Pwede ba maging honest ka sa akin?
Sorry, Dahlia. Medyo nag-overthink lang kasi ako. I know it's wrong to, meddle with your private life, to ask, pero magkakabalikan na ba kayo ng ex-fiancé mo? Huh? I'm not backing out. Kung gusto niya makapagbalikan sa'yo, mag-effort siya, but I'm not backing out. Sobra kayo katang na-miss, kaya hindi ako mag-back out. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Sinasabi ko lang na I'm not backing out. Lalaban ako ng patas. Wait! Don't tell me nasa isip mo pa rin yung call ko with my ex-fiancé last week. Eh, hindi naman. Are you jealous? Uy, hindi ah. Wala kayong karapatan. Ano lang, nag-overthink lang ako. Martin, hindi kami magkakabalikan. Talaga? Talaga? First, may girlfriend na siya. Second, hindi ko na siya mahal. Third, I already moved on. And fourth, matagal na kaming tapos. Wala na, finish na, period. Ikaw just to inform me about a few things I left sa rest house nila. Ang bilis lang na pag-uusap namin. Sabi ko, tapon niyo na yung mga yun. Tapos wala na, tapos na. End call na. Akala ko kasi hahabulin ka niya tapos, yan ang hindi nagbago sa'yo, Martin. Nagpapanik tsaka nag-overthink ka pa rin na sobra. May isa pang hindi nagbabago sa akin. Ano? Pagmamahal ko sa'yo. Alam mo, lalo kang kumukorny. Namumula tenga mo. Malamig kasi. Kaya pala pinagpapawisan ka. Masakit lang yung chan ko. O CR ka na. Martin! Pikon ka pa rin. At mapang-asar ka pa rin. Mag-aso kaya tayo? Tayo? Doon din naman yung punta nun eh. As in, tayo? I mean, di ba dati gusto mo ng aso? Total, lagi naman na tayo magkasama. Eh di... Uy, okay ako dyan. We'll be parents without label. Without label? May label kaya tayo. Friends, super friends, best of friends, more than friends. Nililigawan, nanliligaw. O, may label. Anyway, okay lang ba sa'yo na magkaroon tayo ng aso? Super okay. Baby, punta ka sa mami mo. Masasabi ko na yun. Wag na pala. Baby, pakisabi sa mami mo, I woof her. Tapos sasabihin ng aso, woof, woof. Stop it. Baka gusto mo rin ng pusa. Meowal kita. Wala akong naririnig. You're too quiet, Dahlia. Hindi ako sanay. Tahimik naman talaga ako, ano ka ba? Okay ka lang ba? Iniisip ko lang yung feelings ko lately. Kamusta naman? Okay naman. Tumitibok pa rin yung puso ko, nakakaramdam pa rin. Oh, okay pa naman. I've been wanting to ask you, Dahlia. Martin, na-realize mo na ba kung gaano tayo nag-grow, Martin? Oh, wait lang. Wait lang. Ano yun? Iba tayo dati. Iba tayo ngayon. Iba na tayo ngayon? Oh, iba tayo dati. Iba tayo ngayon. Pero, hindi ibig sabihin nun na I can't love you again. Masaya naman ako dati pa, pero ang kaibahan nga lang ngayon, mas masaya na ako kasi pinaparamdam mo sa akin na I am capable of being loved again. Ang kaibahan nga lang ngayon, kasama na ulit kita. Honestly, natakot ako nung sinabi mong gusto mo ulit subukan kasi what if sayang sa oras? What if hindi mag-work? Eh di parehas lang ulit tayo masasaktan, eh di back to zero na ulit. Ang daming what ifs, but at the back of my head, I also want to try. I also want to be with you kasi the more na nakakasama kita, the more na namimiss kita. Martin, in the span of 7 months, you made me fall in love all over again. Kasabay ng pag-grow natin, nag-grow na rin yung nararamdaman ko para sa'yo. I am very confident na our love is now mature and understanding. Alam mo naman na not everyone deserves a second chance, diba? Pero Martin, we deserve this and we will enjoy this relationship. We'll keep growing and growing and growing and stop overthinking those what ifs. I love you, Martin. I love you. And I always will, Dahlia. Thank you for giving us a chance again. Now let's go and adopt our first dog. Gusto ko mag-nursing. Ay, ako psychology. Ikaw ba, Mitch? Ano gusto mo i-take na program? Hindi ko alam eh. Pinag-iisipan ko pa. Pinag-iisipan? Pero ang totoo, hindi ko talaga alam kung anong gusto ko. Insan! Long time no see ah! Ano?
Architect ka na ba, Mitch? Hindi pa eh. Eh, di ba 2 years ka nang graduate? Anong gagawin mo sa tinapos mo? Nag, nagre-review pa kasi ako para kapag nag-take ako, sure na pasado na. Nagre-review? Pero ang totoo, hanggang ngayon hindi ko alam kung ano gusto kong trabaho. Revise this, Mitch. Po, Bingi ka ba o bobo lang? I said revise that paper. mali po lahat. Gumraduate ka ba talaga ng magna cum laude? Sabi ko, i-revise mo yung paper. Eh di mali lahat! Kaya ka siguro hindi nagtitake ng board exam for the architecture kasi bobo ka, no? O baka naman nag-take ka na tapos bumagsak ka lang. Buisit. Gusto ko nang umuwi. Galit na naman si boss kay Mitch. Ano pa bang bago? Alam mo, naaawa na rin ako minsan kay Mitch eh. Pero para siyang taong bato na walang pakiramdam sa mga nakapaligid sa kanya, nakakairita. Ano kayang mararamdaman niya kapag nalaman niyang pinarevise sa kanya yung paper kahit wala namang mali doon? I mean, puro tama yung mga pinapasa niyang paper pero grabe, nakakaloka talaga si boss. Naku, mukhang wala pa rin namang magiging reaksyon yun. Baka nga kapag sinampal siya, magtrabaho lang yun eh. Ang weird niya, no? I'm just glad na we're not friends with her. I cheated. Narinig mo ba ako, Mitch? Sabi ko nagloko ako. I heard you. Tapos ganyan lang yung reaction mo? Nag-cheat ka ba para lang makita yung reaction ko? The heck, Mitch? Alam mo, pagod na ako maging girlfriend ka. Nung tinanong kita kung gusto mo ba akong pakasalan, sabi mo hindi mo alam. Sino matinong babae yung sasagot ng ganun? Mahal kita pero hindi ko kasi talaga alam. Sige, ganito ah. Kung iiwan ko yung side chick ko tapos magpo-propose ulit ako sa'yo, let's say, in 3 years, pakakasalan mo ba ako? Kahit na hindi ko malaman na niloko mo ko, I still can see myself marrying you. I don't know about the future. I don't know. You're sick. You're insensitive. This is why no one loves you. Kasi you don't know how to live with the people around you. Did you just call me para kumain sa labas? I doubt. Ano ba kasing problema mo, Mitch? I mean, alam ko naman na break na kayo ng ex mo, pero kasi may something eh. I don't know. Pwede ba yun? Hindi ko alam kung saan ako pupunta, Sofia. Uy, malapit na tayo sa bahay niyo. Ano sinasabi mo, I don't know where you are going? Wait, are you crying? Everyone around me, they figured out kung ano yung gusto nilang gawin sa buhay. Ano gusto nilang trabaho, program, and they have this future and their mind is sobrang clear, but I don't know where I'm going. Hindi ko alam kung saan ako papunta. Hindi ko alam kung bakit ganito yung nararamdaman ko. Para akong binuhay lang para mabuhay sa mundong to. Hindi ko maintindihan yung sinasabi mo, Mitch. Well, I took up architecture just because I feel like it's gonna be easy for me to draw, but that's not what happened. Akala ko, magiging masaya ako, pero nag-aaral lang ako para pumasa. You know, nagdo-drawing lang ako kasi yun yung record ng prof. I managed to graduate, but I don't see myself as an architect kaya hindi ako nag-take ng board exam and pumasok na lang ako sa corpo pero gumigising na lang ako kasi kailangan ko ng pera. Tapos niloko ako ng ex ko. Kasi sabi niya, I don't have any future plans kasama siya. Ano magagawa ko? Nahihirapan nga ako. Alam naman pakasalan ko siya hindi ko nga alam kung ano yung gusto ko. Mitch. Hindi nga ako masaya. Nahihirapan akong maging masaya. I don't enjoy my life right now. Hindi ko alam kung saan papunta tong buhay ko ngayon. And this is making me frustrated na parang I just live to exist. I'm sorry. I just needed to let this out. You don't have to say anything. Okay, fed up na ako sa buhay ko. Sige na, umuwi ka na.